So magandang araw mga kalaktan. Ngayong araw po kay update ko lang po kayo dito sa ating ika-5th expansion Lakatan area dito po sa ating munting Lakatan farm. Kung makikita po ninyo, ayan na po. Ito po ay papasok na po siya ng 5 months pero maliit kahit na ano na po, nagka 5 months na dahil po dinaanan talaga ito ng summertime na walang dilig-dilig ng tubig, kaya ngayon pa lang nakakabawi dahil mga 1 month pa lang mayroon tayong enough na ulan. So yun na po itsura ng ating ika-5th. Pero alam po natin kaya nitong magbunga this year mga ka-agri. So ipakita natin dito sa inyo sa harap. Hindi po lahat ito maganda, maraming pangit at saka ibang puno talaga ay nag-replant tayo dito mga ka-agri. So kung makikita po ninyo dito sa dulo area ito, maliliit oh. Maliliit po siya. Kasi nga kabilaan ito ay may takunan dwarf na coconut hanggang dito sa ilalim. So yung dito sa gitna medyo tumakangkad siya ng bigla dahil medyo nasa gitna siya, hindi masyadong abot na abot ng mga roots ng ating nyog. Pero kahit na dito sa pinaka last na lane po, matatangkad at malalaki na rin mga ka-agri. So from now, pwede siyang magbunga siguro 2 months, 3 months from now. Kung dadaan pa yung yung July, August, September, baka mga September po may bunga na ito dito. Pag ito ay sumipa na dahil nakahigop na ng tubig, kaya medyo nakakabawi na po yung itsura. Kasi po nagdaang mga buwan po, 2 months ago, hindi po ito itsura. Kasi stress na stress po sa grabe na tama ng summertime. Parang ayaw mabuhay. Tinamaan pa ng leaf rust yung iba dito. So ngayon pa lang nakakabawi ito mga ka-agri. Mayroon pa itong replant dito. Ayaw lumaki niya. Oh. Sabi ko baka matama rin yan. Pero we will see. Eradicate na rin yan. At yan po. Itong area dito maraming tama dati ng leaf rust. Ito po yung leaf rust. Yan po. Pero nawawala na siya pagdating na ng rainy season yung leaf rust. Tumatama lang talaga siya pag summer time. So nakakabawi na siya. So pag may mga 2 buwan pa at dire-diretso na yung paglaki nito mga ka-agri, dahil may imbak ng ano yan dyan sa mga puno nila, mga fertilizer, organic fertilizer. So marami tayong nilagay dyan. Kakain na lang sila. So mga nakikita nating sign na gusto na talagang gumanda nito, ito po. Pag yung kanyang pinakabagong labas na dahon o ganyan po, gumaganyan siya. Nagsasaludo siya. Yan po yung mga sign sa kasagingan natin na ibig sabihin yan ay puspusan ang higop ng tubig at ng fertilizer sa ilalim. Yung iba dito, gaya po nito, yan po. Makikita po ninyo, yan po yung mga ano nyo, mga usbong yung bago. At gaya yung usbong na yan, gaya po nito, straight siya. Halos straight siya, pero magbabako rin yan. Magbibend siya gaya nito. Yan po, nagbibend. Gaya po nito. Kasi puspusan yung higop. Yan po yung naging experience natin na pag gumaganyan na yung mga bagong usbong, ibig sabihin po puspusan yung higop talaga ng nutrients sa ilalim. Gumaganyan po talaga mga ka-agri. Ever since ay yan po yung nagiging experience natin. Hindi naman lahat ay gaganyan. Kasi iba po na straight lang, nakatayo lang. Pero ever since po, pag may nakikita tayong ganyan sa saging, ang susunod po dito, yung lalabas ng dahon ay talagang maganda na. Kasi nga enough yung hinihigop. Kahit po ito, yan po, ito straight siya. Pero ito tingnan niyo po iba. Dito sa mga malalaki, masyadong wala, masyadong ganoon na yun. Pero ito dati itong bagong labas na ito dati nakabend rin yan. So ganyan yung itsura big. Pag nakabend na po kasi yung bagong usbong na dahon ng saging natin mga ka-agri, ay masyadong mahaba na po yung dahon nun. Hahaba po talaga.
pag nakabend, masyadong mahaba siya, masyadong malapad na yung dahon niya, ibig sabihin magiging part siya talaga ng mature leaves na lalabas sa kanyang puno. So, yan palagi tinatandaan natin. Kaya kanina nang tinuro natin dito na nagbi-bend, mahahaba po yan. Hahaba po siya masyado. Yan po. Mahaba po siya masyado pag nakabend. At pag lumabas na lahat-lahat yan at saka bumuka na yung dahon, masyadong malapad na kaagad. Kaya na rin po yan mga ka-agree. So yun po mga ka-agree. Punta tayo dito sa taas banda. So masyadong mahaba to. Pag nakabend, masyadong mahaba yan. Dito sa taas banda, karamihan dito maliliit. Kasi nga grabe talaga. Sa sinabi natin kanina, grabe yung tama ng ng summertime sa kanila. Ngayon lang nakakabawi eh. Yan po. Pero at least okay na. Okay na at least yung itsura. Marami na dito nga namatay eh. Nag-replant na rin din tayo dito. Itong mga maliliit sa gitna, replant na ito. At kung makakapasok pa yung mga kambing dito, tinatamaan pa ito ng kambing. Nako, ang tagal makarecover pag kagat ng kambing eh. May virus eh. Hindi po nito. Tama na ito ng kambing. Kaya ang tagal lumabas ng bagong usbong na dahon pag nakagat ng kambing. Pero nakaka-recover na rin. O kaya po nito nakabend oh. Shadow siyang mahaba oh. Yan po. Compare po sa dahon niya na dati. Shadow siyang mahaba. So ang susunod po dito na lalabas na usbong niya, mahahaba na talaga ng dahon. So ito kung tingnan natin parang may mga space pa. Pero kung biglang humaba yung mga dahon nito mga ka-agree, may 2 buwan pa, nakasilong na talaga tayo sa ilalim ng dahon ng mga saging na ito. Yan ang magiging next na experience natin dito sa area na po ito mga ka-agree. So yun po yung update natin dito sa ating ika-5th na area. Hindi lang po maganda yung titirahin natin. Itong last lane dito, yan po. Maraming namatay, kaya ilang beses tayo replant, ito bagong replant, hanggang doon replant, kaya hindi lahat maganda. Pero sabi ko magre-replant talaga kasi nga sayang ng space na walang tanim. Yung maglalagay ka ng fertilizer pagkatapos walang tanim, sayang. Kaya ito talagang replant ito. Oh, kung hindi pa yan gaganda, magre-replant uli. So yun yung mga ginagawa natin, talagang magsipag talaga eh. Talagang kailangang magtiis eh. Ito, masyadong mahaba na ito. Yun po. O ito, tama pa yan ng kambing. Pag mababa pa, maliit pa, kayang abutin ng mga maliliit na kambing. May mga maliliit lang naman na kambing palaging pumapasok dito. So sa ngayon nga bugbog tali yung mga kambing natin. Kasi minsan makakapasok na ko yung mga maliliit talaga uunahin. Ang tagal makarecover ng saging natin. So kung makikita po ninyo, grabe yung glowing ng kanyang dahon. Ang ganda na ng glow ng kanyang dahon. Fresh na fresh talaga. Makikita mo talaga mga ka-agree na talagang puspusan yung higop ng tubig at kain ng mga fertilizers dito sa ating area. So balik tayo dito sa lalim. Pati yung mga napier grass natin nakakabawi na rin dito nung sama. Akala ko parang mamamatay itong mga napier grass naulanan lang biglang naka-recover So yun po yung magpakita natin dito sa ilalim. Mas marami yung matatangkad dito sa ilalim compare po dito sa taas. Pero kasabay lang silang itinanim. Sabay lang yan sila tinanim ng mga malalaki na yan. Pero dito mas maganda, mas marami dito yung mga mas maganda compare din sa taas. So ibig sabihin pwedeng mangyari dito sa ilalim may mauunang magbubunga compare po doon sa taas. Kasi dito yung una lumaki. Talagang ganoon na naman yung system niyan kahit sa anong bagay. Pag unang lumaki, unang magbubunga. Pag nauna siyang nagbibinata, una siyang mag-aasawa. Parang ganun. So expected na po natin. Pwede siyang pwedeng may magbunga dito after 2 months. 2 months to 3 months. Sabi ko nga baka hindi abutin ng September, may magbubunga na talaga dito
sa ating fifth area, mga ka-agri. So yun po yung ating pag-update dito sa ating sagingan ng lakatan natin dito sa ating fifth area. Sana po ay nakapagbigay ng konting encouragement sa ating mga kaibigan na nagsasaka at saka sa mga nagtatanim ng lakatan. Again po, paalala lang po sa inyo, yung ating lakatan po, free po ito sa chemicals. Wala po tayong ini-spray dito na insecticide or fungicide na chemical based po talaga, mga ka-agri. Organic based lang po yung ini-spray natin dito. So hindi po tayo pumapatay ng peste dito, tinataboy lang natin. Pero pag fungus, virus, bacteria, patay po yun dahil sa gamit nating organic na tawag, organic based na mga ginagamit natin sa pag-i-spray sa kanila. That is yung ating wood vinegar pa rin, mga ka-agri. Hanggang sa muli, more update ito after a couple of days. God bless us all.